Kahapon habang nilulunod sa baha ang buong Pilipinas, ay nasaksihan na naman natin ang isang storya ng pagtataksil na napapaloob sa storya ng 18 dating marino na tumistigo laban kay Zaldico, Romualdez, BBM at iba pang mga sangkot sa flood control fiasco. Ito po muli si Attorney Mike Operario, pag-usapan natin yan. Ano ang naging consequence nitong mga pagbaliktad na ito ng 4 na dating marino na dati ay nagsasabi na totoo ang kanilang kwento tungkol sa pagdi-deliver nila ng mga pera. At ngayon na sinasabi lang nila sa pamamagitan ng isang affidavit, hindi na daw totoo yung kanilang sinasabi. Dapat ba nating paniwalaan yung kanilang sinasabi na pagbawi nila ng kanilang salaysay? Kung pagbabasihan natin yung kanilang press conference kung saan nakatakip na yung kanilang mga muka, ay isa sa kanila nagsabi doon ng malinaw na ito ay ginagawa nila dahil gusto nila ng payapang buhay, gusto na nila, natatakot sila para sa kanilang pamilya, sa kanilang seguridad, at sunod-sunod na yung mga kaso nila. So, ibig sabihin nito, sila ay na-pressure lang dito. At nung Biyernes din na yun, isang drama muli ang ating nasaksihan na kung saan yung 14 na natira na naging tapat sa kanilang unang sinumpaang salaysay ay sinampahan ng kaso at ikinulong sa Las Piñas. Habang yung 4 na bumaliktad na ay hindi na na-issuehan ng warrant of arrest. At pagkatapos nun ay lumabas itong mga aligasyon at balita na ang 4 na ito na bumaliktad ay napangakuan o baka nabigyan na ng may mga 20 milyong piso na kapalit sa kanilang pagbaliktad. Sa halaga na ito ay kahit naman sino siguro na hindi kabilang doon sa 14 na mas matibay pa ay bibigay. Kasi kung ikaw ay tinatakot at kinakasuhan na at ang kapalit nito para hindi ka natakutin at hindi ka nakasuhan at hindi ka na patago-tago ay bibigyan ka pa ng 20 milyong piso para sa ilan na mahina ang kanilang mga sigmura at naturalesa sa pagkipaglaban para sa katotohanan ay bibigay talaga. Ito naman talaga yung estratehiya na mukhang ini-employ ng administrasyon at makita nating paulit-ulit na nangyari. Kasi kung yung mga senador nga, senador na nga ito, may kakayanan na, may pera naman, may kapangyarihan, ay bumabaliktad din at bumibigay din sa gusto ng administrasyon. Ito kaya pang mga ordinaryong mga sundalo, mga mamamayan na for the first time makakatikim siguro ng ganito kalaking pera at pagkatapos ay mawawalan pa sila ng sakit ng ulo. Pero totoo nga bang mawawalan sila ng sakit ng ulo? Well, bago tayo dumating dyan, balikan muna natin kung paano ang naging response ng ombudsman tungkol dito. Pagkatapos bumaliktad ng 4 na mga testigo, nagpa-presko na itong si Boying Remulla at inaakusahan na si Martin Romualdez daw ang may pakana nito sapagkat siya ang makikinabang sa pagbaliktad. Totoo ba yun? Well, totoo makikinabang si Martin Romualdez pero hindi lang siya makikinabang. Tandaan po ninyo, kasama doon sa mga binabanggit ng 18 marino, kasama itong 4 na ito, ay ang pagdi-deliver ng pera hindi lang kay Martin Romualdez, pati na rin kay Bongbong Marcos. So kung may makikinabang dito, hindi lang po si Martin Romualdez, si Bongbong Marcos din. At ang iba pang mga kongresista at mga periodista, mga nasa media na sinabi dito ng mga public officials na naging kasangkot dito sa delivery ng mali-malitang mga pera. Kapag babinawi nila yung kanilang salaysay, ang ibig sabihin ba nito ay wala na yung mga picture na ebidensya, wala na yung mga video, hindi na ba totoo yun? Sino bang gumawa nun? Di ba't sila nag-identify nun? So dahil lang sa kanilang isang deklarasyon na hindi ito totoo, ibig ba nilang sabihin ay dapat yung mga mamamayan na una nilang pinakitaan ng mga larawan at mga video na yan ay hindi na rin dapat maniwala doon sa mga larawan at mga video na ito. Well, obviously, ang ginagawa dito ng ombudsman will also benefit si Martin Romualdez doon sa kaso. Papaano? Kasi ang kaso po na isinampa ng ombudsman ay wala pa naman po sa Sandigan Bayan. Ito po ay isinampa pa rin lang sa Office of the Ombudsman at sila pa rin ang magdedetermina
ng pananagutan ni Martin Romualdez dito. Pero bakit itong si Boying ay lumalabas na ngayon at itinuturo na itong si Martin Romualdez as if siya na talaga yung may kasalanan doon sa pagpapaatras nitong 4 na mga dating mga marino? Anong epekto nito doon sa kaso na nakabinbin sa ombudsman? Ang epekto po nito, magkakaroon ng legal na remedyo ang kampo ni Martin Romualdez para sabihin na nagiging bias ang Office of the Ombudsman, that there is a denial of due process on his part, at eventually hihina ang kaso ng ombudsman dahil dito sa mismo sa ginawa ni Boying Rimulya na ito na pag-aakusa laban kay Martin Romualdez sa pagbaligtad ng 4 na ito na mga marino. Ito bang strategiya na ito ay planado? Ito ba ay sinasadya? Sa aking opinyon, parang orchestrated po ang lahat ng ito. Hindi po ako naniniwala dito sa larawang ipinipinta ng ombudsman na tila kunwari ay galit na galit sila kay Boying Rimulya. As a matter of fact, sa ginawa niya ngayon, lalo pang humina ang kaso laban kay Martin Romualdez. Hindi dahil sa umatras yung 4 na marino, kundi dahil sa kanilang mga naging pahayag. Bakit importante yung 4 na marino? Dahil 3 dun sa 4 na yon na bumaliktad, yung affidavit ng 3 na yon ay ginamit ng ombudsman sa pagsasampa ng kaso laban kay Boying laban kay Martin Romualdez. So para sa akin, yung sinasabi ko noon na parang ang direksyon dito ay ilabas kay kay Marcos yung akusasyon, ilayo si Marcos, si BBM doon sa akusasyon ng flood control at ipasa lahat ito dito kay Martin Romualdez. Pagkatapos yan, dito naman kay Martin Romualdez na nakapasa na yung kaso, mukhang hindi naman magiging seryoso ang pagsasampa ng kaso at prosecution niya. At ito yung magpapaliwanag sa atin ngayon kung bakit yung aking sinasabi na noon. Pagkatapos pangalanan ni BBM si Martin Romualdez na sasampan siya ng kaso sa kanyang SONA ay tila naging malamya ang sagot ni Martin Romualdez na sinabi niyang tinatanggap niya na lang yung desisyon ng presidente at hindi siya nanghihingi ng pabor. Taliwas ito at malayong malayo doon sa unang kanyang naging pahayag nang uno siyang pinangalanan na sa kanyang involvement dito sa flood control at tila ba handa na siyang i-reveal kung sino yung mga kasangkot dito. Para sa akin yung sarsuela ay nagiging malinaw at hindi talaga totohanan itong nangyayari nito. Ang mga baliktaran na ito ay hindi nag-assure sa mga marino na ito ng kanilang seguridad. As a matter of fact, I think they have put themselves more in danger. Pag-isipan po natin ito. Ngayon na sila ay bumaliktad na sa kanilang testimonya. Ang huling testimonyang meron sila on record ay walang kasalanan si Martin Romualdez, si Bongbong Marcos at ang iba pang mga congressman at mga sangkot dito sa flood control na to na ayon sa kanila ay walang dililibiran ng pera. Kung sila ay mawawala sa kasalukuyan o kung sila man ay ililikida o may masamang mangyari sa kanila, sino ang makikinabang? Definitely hindi po yung natitirang 14, hindi po yung nag-aakusa kina Martin Romualdez at kina Bongbong Marcos ng katiwalian. Ang makikinabang dito yung mga inaakusahan, kasi wala nang ibang testimonyang susunod pa pagkatapos nito. As far as record is concerned, ang huling testimonya nila, walang kasalanan si Romualdez, walang kasalanan si Marcos. At maaari din na kung may mangyari man dito sa 4 na ito, ay ilihis na muli ang investigasyon at ang ituro ay yung kanilang mga dating kasamahan o di kaya magturo na ito ay pakanalan naman ng kampo ng mga Duterte. At any rate, yan ay mga spekulasyon lang natin na maaari mangyari o hindi. Pero tayong lahat, alam na natin ang totoo kung anong meron dito. Habang tayo ay nakalubog sa baha sa kasalukuyan, ay nililihis nila ang mga kwento para hindi natin ito mapansin, para hindi nyo tingnan yung flood control. Pero alam nating lahat na nagaganap sapagkat tayo ay patuloy nagmamasid, nakikilahok, nag-aaral. Kasi alam nating lahat, mahirap makialam taong walang alam. God bless you, God bless us all. Mabuhay ang Republika ng Pilipinas.